Good day everyone! Welcome and welcome back po dito sa ating channel, Grow with Lynn. Kasama natin ngayon ang pasimuno ng lahat, ang dahilan kung bakit dumami ng dumami ang ating mga collection na succulents. Ang aking 4-year-old na Graptoveria Fred Ives. Bakit ko nasabi guys na siya yung nagsisimula ng lahat? Kasi binigay lang to sa akin ng kapatid ko, sobrang liit pa. Hindi nga siya matawag na token size kasi parang baby na baby. Binigay sa akin ng green po ang color niya guys. Hindi kasi known ang mga succulents dito sa Mindanao dati guys. Nasa mindset ko na parang hindi siya mabubuhay dito, kasi hindi naman namin kadalasan nakikita yung mga succulents dito sa lowland. So binigyan ako ng kapatid ko. Actually dalawa to, yung isa Pachiveria, tapos ito, Fred Ives. Tinanim ko lang siya sa isang maliit din na pot. Tapos, wala lang. Tinanim ko, pinabayaan ko. Tapos, nilagay ko siya sa rain and shine area. Tapos, mga ilang weeks, wow, gumanda. Gumanda yung Fred Ives ko, guys. Natuwa ang lola niyo. Sabi ko, wow, pwede pala ako magtanim dito ng mga succulents. Hanggang sa lumaki na siya. Hindi talaga maarte itong si Fred Ives guys. Meron siyang mga millibugs. Hindi yan nawawala ng millibugs, pero nakapag-survive naman siya. Nalipat ko na siya sa isang pot. Ang dami niyang sanga pa nun guys. Hindi ganito. Marami itong sanga dati Nung niripat ko, parang namatay ata yung ibang sanga nangyari. Hindi ko na maalala. 4 years ago na kasi. Tapos, pero, yung nagsimula talaga akong mag-collect ng ng mga succulents, 3 years ago pa. Mga ganun, 3 years ago pa siya. Yung mga luma ko succulents dito ay mga 3 years old. Yan plantag na yan, yung 71622 na plantag ay doon yan sa isa kong Fred Ives na free sa akin ng isang seller. Hinintay ko itong mag-produce ng babies. Pero, sobrang tagal guys. After 4 years, saka ko pa nakita na may babies siya. Yan Diba gusto ko ng lash? Feel ko, kailangan ko na siyang pugutan kasi hindi na bagay sa kanya. Tingnan mo. Sobrang haba ng bihas. Legi. Hindi nga siya kagandahan ngayon kasi palagi ko yan nasasagi. Napuputol yung mga dahon niya. Bala ko na siyang pugutan para mag-lash siya. At lumaki yung babies niya. Ibihead na natin siya ngayon at yung kanyang branch ay ating chop-chopin para itry natin na i-propagate din yung kanyang stem para mas maparami pa natin sila guys. Na-try ko na rin kasi yan dati. Ayan, at puputulin na natin. Yan, clean cut naman. Successful naman yung pugot natin guys. I-air dry ko na to. I-air dry ko muna bago natin siya itanim para mag-heal yung kanyang wound. Tapos itong stem ay tadtarin na natin. May tali yan guys kasi inano ko yan, nilagyan ko yan ng support dati. Tapos wala din na malalaglag talaga yung kanyang stem. Buti na lang at mabigat yung ating cement pot kaya hindi siya natataob. Kaya niyang isupport yung bigat ng ating Fred Ives na nakalaylay.
Kung magtatanong kayo kung bakit nakataob yung aking pina-air dry dyan, yung pink curls na yan, kasi may ugat na yan guys. Kaso, nung chinecheck ko siya ay nagulat ako, wala na yung ugat at meron pang kinainan ng ants. Yung maitim na ants, sila yung kumakain kaya ginaganyan ko na lang. Kasi dapat sana naitanim ko na yan eh. Kaso, nawala yung roots. Kinain. Yan. Visible pa yung sugat niya. Baka nga mag-rot yan eh. Wala pa naman ako cinnamon powder kasi naubusan na ako. So, ang gagawin ko dito sa ating fried ives ay ipataob din natin. Sana lang wag siyang makain ng ants. Pag nakatiyaya kasi madilim yung ilalim. Ewan ko ba kung bakit kinakain sila ng ants. So ito, hindi ko muna ito didiligan. Hantayan ko lang na mag-heal yung kanyang sugat. Para hindi siya malusaw. Gaya ng mga kinakat ko dati. Wala pa akong, merong isang bottom na part ng succulent na nabubuhay ako. Pero kadalasan talaga ilusaw. Sayang nga. Expect pa naman ako na mas mapadami natin yung kanyang pops. Nahati natin yung stem into 4 parts. Sana lang ay mapadami natin siya. I-air ko rin muna yan bago natin itanim para ma-heal yung kanilang mga sugat. Itatabi ko to doon sa ating pina-air dry na top head. Siguro naman ay may chance yan na mag-ugat kasi mature na siya eh. Kaya na niyang magpa-ugat ng sarili niya. Matanda na siya, di ba? Yan, tabi sila. Kung nakataob or nakabaliktad, ewan ko. Check ko yan mamaya. That would be all guys. Thank you for watching. At sa mga sumusuporta sa akin channel, maraming salamat po talaga kay lalong-lalo na sa Merchants Garden at saka Succulent Davao. Maraming salamat po talaga sa inyo. You inspire me po. Bye bye po and keep growing.